Hello everyone! Welcome back to another video. Honestly, kanina pa ako nag-iisip kung paano sisimulan tong video na to. And I don't know kung paano gagawin introduction. Pero siguro simulan ko na sa pagsasabi ng current health status ko. And maybe because yun din naman ang nagdala sa inyo sa video na to, that's why you click it. You want to know what's going on. You want to know why the title is like that. So, kagagaling lang namin sa oncologist. Honestly, second oncologist na to na nakausap ko. And it's true that my current health condition is I'm already at stage 4 breast cancer metastasis. Kumalat na ito sa aking lungs, liver, bones, and lymph nodes. Yeah, that's so bumalik siya. Siguro i-take ko lang kayo few months back on how I believe this happened. I remember mga first week of February, nakaramdam na ako ng backache. Una sa upper left, okay naman, lumipat siya sa kanang likod, upper back. So, tumindi yung sakit. Pero, ang pinakamasakit na naramdaman ko is when yun nga, yung last video ko, yung dinala na ako sa hospital when I was at work because of the lower back na hindi na ako halos makatayo sa kinaupuan ko. And aside from that, initially yung left leg ko, yun lang yung nakakaranas ng sakit. Kaya meron akong tungkod kapag naglalakad ako. Right now, pati itong aking right from hips, yung dito sa may singit, paikot siya sa may yung bone sa buttocks. Tapos gagapang siya down sa legs, saka sa knees. Yon. Right now, yun yung mga iniinda kong pain. Aside from dun sa back pain ko. So, nung sinabi na nga ng ortho na I might need to see an oncologist, nag-request na rin for PET scan. My last PET scan ay May 2024. So, I was anticipating naman na May ulit, na May 2025 ako magpapa-PET scan. Pero since gusto na nga rin malaman kung may kinalaman nga ba yung pagsakit ng mga bones ko sa previous condition ko, is inagahan na ng 1 month lang naman. So, okay na rin, just in time. So, April 8, I went to iScan Marikina, nagpa-second PET scan post the cancer treatment, and April 11 lumabas yung result. So syempre kapag yung result lumabas, normally sa atin hindi naman talaga maintindihan yung mga terminologies, right? So I consulted an oncologist online muna, and sinabi na nga niya sa akin na based on the PET scan ay nagkaroon na ng metastasis, and nag-spread siya sa lungs, sa liver, sa bones, at saka sa mga lymph nodes. Kaya naman, if we are going to do a side-by-side comparison of the first PET scan with the second, yung second, sobrang dami na niyang
dots or nagpapakita ng mga active cancer cells. So, okay. Sabi ko doon sa oncologist, Doc, so, what is your recommendation? What should be my next move? And then, he told me na, first, you're gonna repeat the chemo. And then, second one is, you're gonna repeat your targeted therapy. Sa mga hindi pa po nakakaalam, I already completed 8 cycles of chemotherapy in 2023. And yung targeted therapy, out of 18 doon, 5 lang yung natapos ko. And then, he said that, aside from those, I need you to do bone treatments na, or bone therapy. Why? Dahil kailangan mo nang ingatan yung mga bones mo. Konting pagkakamali, pwede kang magkaroon ng mga fractured bones. And we don't want that to happen. Oo nga naman, naisip ko nga naman. Sa kondisyon ko ngayon, ang hirap na kung magkakaroon pa ako ng mga fractured bones, right? Okay, so, after that, my family and I decided na mag-consult ng another oncologist para sa second opinion. And yun, ito na nga pinuntahan namin, kagagaling lang namin sa hospital. Kausap ko yung oncologist and he said the same thing. Your stage 4 breast cancer metastasis, it spread through the lungs, liver, bones, and lymph nodes. So, same yung binigay niya sa akin diagnosis. And, tinanong ko na, Doc, ano na po ang next kong gagawin? So, in-anticipate ko na sasabihin na ulit niya sa akin na chemo targeted, blah, blah, blah. I'm just surprised and happy that, sabi niya, we'll start with targeted therapy. Since yun nga ang profile ng cancer ko is triple positive, ER, PR, HER2 positive. So, we'll start with targeted therapy and then we'll do a bone treatment or bone therapy. So, I asked, what about chemo? Sabi niya, not muna. We'll see how your body will react to it and tignan natin kung kakayanin naman ng walang chemo. And honestly, natuwa naman ako doon sa ganung approach kasi for the past few days nga nung last na sinabi sa akin noon ko na I will undergo or I need to undergo chemo, dun yung parang parang bumalik na naman sa akin, parang nag-flashback yung times na nagki-chemo therapy ako and how hard it was. Yun. Kasi para sa akin yun talaga yung, pinaka mahirap. So, na-relieve naman ako na hindi na gagawin yun. Yun, sorry. Kasi talagang yun, medyo pagdating doon, parang nagkaroon ako ng phobia. Kasi kagaya nga nun, sabi ko, nung last time, parang nagtutoothbrush ako, parang sabi ko, parang nalalasahan ko na naman yung chemo drug na in-inject sa akin noong 2023. Nung biglang pumasok sa isip ko na ikikimo na naman ako, parang dun pa lang sa memory ko ng chemo drug na yon, yung kulay red, yung amoy nun, parang na ako nasusuka ngayon pa lang. Parang nalalasahan ko ulit siya sa bibig ko. Anyway, so, ayun, bali, okay na, nagpa-laboratory test na ako kanina para masubmit do sa doctor kasi bukas sisimulan na namin yung targeted therapy and mas naging pabor din sa akin kasi mas malapit na lang ito, dyan na lang ito gagawin sa Marikina, unlike before na nagta-travel pa kami ng PGH, which sobra talagang effort talaga. Kumbaga, pagod na yung katawan ko sa gamutan, pagod pa sa biyahe. So, at least ito,
kapag tapos sa therapy ko, makakauwi na ako ng mabilis. Malapit lang naman kasi. Now, you might be wondering, parang few months ago or just late last year, I was already declared as recovered. Well, in fact, totoo naman yun. Recovery period naman na talaga. Because I already finished the treatment, and I was confident that with the lifestyle change that I've made, that somehow I was able, or we were able to give it a good fight. But of course, cancer yan eh. Unpredictable naman talaga. Hindi naman talaga masasabi. Gaya nga ng sinabi ko dati, di ba, na no one is really cancer free. I might be able to finish all the cancer treatment, but really, meron pa rin at meron matitira dyan. And ang magiging tanong lang doon is gaano ba ka-active or gaano ba ka-aggressive ito mga to. It's just that, yung sa akin, that's the type of the aggressive one, yung triple positive. So, in terms of my treatment, I'm happy naman and I'm proud that I was able to do both conventional treatment and at the same time na incorporate ko yung integrative or yung alternative treatment. Wala naman nasayang, wala namang pagkakamali, because I truly believe that integrative treatment or yung alternative treatment na itinuro sa akin ng mga doctors ko ay nakatulong naman talaga ng malaki for me na maging discipline sa katawan ko, sa pagkain ko, sa lifestyle ko, and for me to be able to share this first of all sa family ko, at maituro ko na to sa mga anak namin, na of course we are making sure that pagdating sa kanila less ang risk na makakuha sila ng ganitong klase na sakit. Tapos still I believe na hindi pa rin ito ay lifestyle na namamana. So ayokong ipamana sa kanila yung maling lifestyle ko para in the end sila yung magkasakit. So ang gusto kong mamana nila sa akin is yung tama na, yung lifestyle na naitama ko na, at yun ang itinuro sa akin na integrative medicine or treatment or alternative treatment or however you may call that. So ayun, medyo emotional lang, pero kasi ano parang syempre 'di ba, at the same time naman talaga na relieve talaga ako na hindi ako magkikimo, at least for now, and hoping na mag-respond ang katawan ko ng maayos sa gamutan so that hindi ko na kailanganin ng chemo. Hindi naman ako takot na makalbo ulit. Yun lang talaga, yung epekto lang talaga sa akin noon, yung ilang days ako na hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, sobrang bagsak ng katawan ko. Yun na siguro yung parang iniiwasan ko, because as much as possible, kahit na mag-undergo ako ng mga treatment, gusto ko pa rin naman na makapamuhay ng normal, na makapagtuloy pa rin sa trabaho, na makapag pa rin dito sa bahay, parang normal lang. Ayun, it's as if na may kinagamot lang akong sakit na hindi ganito kabigat na sakit. And siguro kaya ganito lang. Sorry, nakailang take na ako. Sabi ko pa naman, ayoko na i-cut sana tong video na to para less edit na, less na yung gagawin ko. Kumbaga, kung ano yung raw video is i-upload ko na. Pero
wala, kahit anong gawin ko, yung emotion ko ngayon ay nag-uumapaw. Hindi dahil sa lungkot or sa takot, hindi. Kasi alam ko naman na we'll get through this. Masaya lang talaga ako dahil kahit na nangyayari ito, nararamdaman ko pa rin na hindi ako pinapabayaan ng Diyos dahil nag-uumapaw talaga yung yung pagmamahal at suporta ng pamilya namin. Yung sa side ko, sa side ng husband ko, ang dami-daming nagbe-bless sa amin para lang ipaalam sa akin, sa aming mag-asawa na nandiyan sila nagdadasal at handang tumulong at sumuporta. Ganon din yung mga kaibigan ko, yung mga napagsabihan ko na parang ang dami nagdadasal para sa akin. So, paano ka naman susuko nun? Diba? So, yun lang. Siguro ito na yung pinaka emotional na video. Hindi pa naman yata ako umiyak sa ibang video ko. Kaya ko pa. Ito lang talaga ay overwhelmed lang talaga ako sa nararamdaman ko. But, rest assured that I am feeling okay. And, gaya nung una na pinagdaanan namin ito, malalagpasan din namin ito. Dahil, hindi kami papabayaan talaga. Hindi papabayaan ng Diyos. And, for all of you who are watching, sa totoo lang, pinag-isipan ko pa kung i-vlog ko pa ba to kasi nga, parang, ganun din naman, parang magre-repeat lang naman yung nauna dati. Pero, wala ito na yung part or ito na yung journey Part pa to ng journey. Hindi pa tapos. So, part pa to ng journey na umpisahan nung 2022. Kaya, hanggat may ma-share ako sa inyo, i-share ko. For those of you who are watching, alam ko may reason ka kung bakit ka nanonood. Maybe you're going through the same, or maybe you just want to know kung ano ng kalagayan ko. Maybe you've been a follower for quite some time. So, whether pareho tayo na pinagdadaanan na merong health issues or kahit ibang challenges sa buhay, siguro ang pinaka-message ko lang ay continue to fight, not only for yourself but also for those people who are praying for you, who are hoping na malagpasan mo yung pagsubok na to. So, siyempre, sabi nga, diba, habang may buhay, may pag-asa. And para sa atin ng mga lumalaban, tandaan natin na itong laban na to ay hindi lang para sa atin, kundi para doon sa mga tao na nagmamahal sa atin, na umaasa na sa paggaling natin, and para na rin sa mga ibang tao na maging inspiration tayo. So, one way or another, you'll be able to touch other people's lives.
So, hindi sayang yung effort mo ng paglaban. If you reach until the end of this video, thank you so much for watching. And I will update you soon. Most likely kapag ongoing or ano ng mga nangyayari sa aking treatment. Thank you so much and until my next one. Bye!